Pirmihan mo na ito, Eduardo. Sa wakas, magiging sa atin na ang lupang ito at wala nang magagawa ang asawa mong mangmang. Ang boses na yon ni Celeste, ang matalik na kaibigan at abogado ng pamilya, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng pintuan ng opisina, nakatayo si Winnie Evangelista. Hawak niya ang isang malaking tray ng paboritong adobo ni Eduardo at ni Doña Isabela. Ang kanyang mga daliri ay namumula at nanginginig. Ramdam ang hapdi ng tilamsik ng mainit na mantika mula sa kusina. Ngunit mas masakit ang naririnig niya ngayon sa loob ng silid. "Huwag kang mainip, mahal ko. Isang lagda na lang, at ang huling alaala ng mga ebanghelista ay mabubura na sa mapa." Akala ni Winnie, ang perang ito ay para sa aming anibersaryo. Wala siyang kamalay-malay na ibinibigay ko na sa iyo ang lahat. Narinig ni Winnie ang tunog ng pluma sa papel. Hindi ito isang simpleng ingay, kundi ang tunog ng kanyang buong mundo na unti-unting gumuho. Ang tray na hawak niya ay marahang sumandal sa pader. Ang init ng pagkain ay tila naglaho. Pinalitan ng isang nanunuot na ginaw sa kanyang mga buto. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumidikdik sa kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagpapaalala ng kanyang katangahan. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi bilang isang mabuting asawa, isang masunuring menahe sa ilalim ng malulupit na mata ni Doña Isabela. Tiniis niya ang lahat ng pang-aalipusta at masasakit na salita dahil sa utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ng pamilyang ito. At ngayon, sa gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang yumaong ama, ang lupain ng kanilang pamilya, ay kinuha na ng lalaking pinakamamahal niya para ibigay sa iba. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo nang makita ang asawa sa labas. Ang mga kamay ay puno ng paso at ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumabas si Doña Isabela mula sa kabilang silid. Ang mukha ay puno ng pandidiri at walang bakas ng awa. "Look at you, Winnie. You look so pathetic. Nakikinig ka ba sa usapan ng may usapan? Wala ka talagang modo, kahit kailan ay hindi ka naging karapat-dapat sa apelyidong Salvador." Tumingin si Winnie sa kanyang asawa. Umaasang may makikitang kahit katiting na pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit si Eduardo ay umiwas ng tingin at si Celeste naman ay ngumiti ng may pagtatagumpay habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ng lalaki sa harap mismo ni Winnie. "Winnie, let's be realistic. You're just a burden now. Ang kumpanya ng tatay mo ay matagal nang patay. At ngayon, ikaw naman ang kailangang magpaubaya para sa ikabubuti ng pamilyang ito." Hindi sumigaw si Winnie. Walang lumabas na boses mula sa kanyang tuyong lalamunan. Nanatili siyang nakatayo doon habang ang anino ng 3 tao sa harap niya ay tila mga dambuhalang lalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang tray ng pagkain na pinaghirapan niya buong araw ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nahulog ang lahat sa sahig. Ang masaganang handaan na simbolo ng kanyang pagmamahal ay isa na lamang tumpok ng dumi sa paanan ng mga Salvador. Habang pinagmamasdan niya ang kalat sa sahig, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ang iyong dangal bago mo mapagtantong ikaw ay isa ring ebanghelista na may dugong lumalaban? "Huwag mong iyakan ang pagkaing iyan, Winnie. Mas mahal pa ang halaga ng sahig na dinumihan mo kaysa sa lahat ng pinaghirapan mo sa kusina." Ang boses ni Doña Isabela ay parang malamig na hanging amihan na nagdadala ng banta ng bagyo. Nakatayo ang matandang babae. Tuwid ang likod at puno ng pagmamalaki habang tinitingnan ang kanyang manugang na nakaluhod sa gitna ng nagkalat na ulam at basag na pinggan.
Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata, kundi ang purong pandidiri na tila ba isang maruming basahan ang nasa harap niya. Dahan-dahang itinaas ni Winnie ang kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay matiyagang naghihiwa at nagluluto para sa pamilyang ito, ay nanginginig na ngayon sa gitna ng malapot na sarsa ng adobo. Ang hapdi ng paso sa kanyang balat ay tila naglaho, pinalitan ng isang mas malalim na sugat na hindi nakikita ng mata. Tumingin siya kay Eduardo, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan habang buhay. Ngunit ang kanyang asawa ay tumalikod lamang at marahang humakbang palayo. Iniingatang hindi madumihan ang kanyang mamahaling sapatos ng kalat na ginawa ng sarili niyang asawa. Magtawag ka ng katulong para linisin ito. Malamig na utos ni Eduardo kay Winnie nang hindi man lamang siya tinitingnan. And Winnie, please, stop acting like a martyr. Business move lang ang ginawa namin ni Celeste. If you really love me, maiintindihan mo na para sa atin din ang ginagawa ko. Business move. Ang salitang yon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala ng kanilang pagsasama. Para kay Eduardo, ang lupain ng mga ebanghelista ay isa lamang numero sa papel, isang asset na maaaring ipagpalit sa ambisyon. Ngunit para kay Winnie, iyon ang huling hininga ng kanyang yumaong ama. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging isang Salvador, siya ay isang minamahal na anak. Lumapit si Doña Isabela at tumayo sa harap mismo ni Winnie. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing dagan sa dibdib ng manugang. Huwag mong kalilimutan, Winnie, kung nasaan ka ngayon. Kung hindi dahil sa amin, nabulok na ang tatay mo sa kulungan dahil sa mga utang niya. Kami ang nagbayad ng hospital bills niya hanggang sa huling sandali. Utang mo sa amin ang bawat hiningang tinatamasa mo sa mansyong ito. Ang pagpirma ni Eduardo sa lupaing iyon ay maliit na kabayaran lamang sa lahat ng isinakripisyo namin para sa iyo. Utang na loob. Ang dalawang salitang ito ang naging rihas ni Winnie sa loob ng 10 taon. Ito ang dila na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pagkatao, na nagpaparamdam sa kanya na wala siyang karapatang magalit, wala siyang karapatang masaktan. Ang mansyong Salvador na dati ay inakala niyang isang palasyo ng pag-ibig ay isa lamang palang piitan na nababalot ng ginto. Naiwang mag-isa si Winnie sa pasilyo. Ang katahimikan ng gabi ay tila bumibigat, sumasabay sa mabagal na pagpatak ng kanyang mga luha sa maruming sahig. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at ang bawat hakbang patungo sa kanyang silid ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pumasok siya sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto. Sumandal doon habang pilit na pinipigilan ang paghagulgol na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, napansin niya ang isang maliit na sobre na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Ito ay isang lumang sobre, madilaw na ang papel at may bakas ng panahon. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Mula kay Yaya Lusing, ang tapat na kasambahay ng kanyang ama na biglang nawala pagkatapos ng libing nito. Winnie, anak, patawarin mo ako kung mangayon ko lang ito nasabi. Ngunit hindi ko na kayang itago ang bigat sa aking kalooban. Ang iyong ama, hindi siya namatay sa simpleng atake sa puso. May mga taong pilit na kumuha ng kanyang huling hininga para lamang makuha ang lahat sa inyo. Mag-iingat ka, anak, dahil ang mga lobo ay nasa loob mismo ng iyong tahanan. Ang bawat salita sa liham ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Winnie. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gitna ng dilim. Ang puot na kanina lamang ay tila isang maliit na ningas ay biglang naging isang malaking sunog sa kanyang kalooban. Hindi lamang pala pagtataksil sa kasal ang ginawa sa kanya ng mga Salvador. May mas madilim at mas malalim na krimeng nakatago sa ilalim ng kanilang marangyang pangalan. Tumayo si Winnie sa harap ng salamin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon,
Hindi na isang biktima ang nakikita niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay tila naging mga matalim na patalim na handang humiwa sa bawat kasinungalingan ng pamilyang Salvador. Kung ang utang na loob ang naging rihas ko, kung gayon ang katotohanan ng magiging susi ko sa paglaya. Ngunit bago ako lumisan, sisiguraduhin kong ang bawat luhang ipinatak ko ay babalik sa inyo bilang isang dagat na lalamon sa inyong lahat. Sino nga ba ang tunay na may utang sa buhay na kinuha ninyo? Huwag kang lilingon, Winnie. Maglakad ka lang na tila ba wala kang patutunguhan. Ang tinig ni Yaya Lusing sa kabilang linya ng lumang telepono ay nanginginig, puno ng takot, na tila ba may nakamasid sa bawat hininga niya. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng isang maliit na tindahan sa Quiapo, nakatayo si Winnie. Nakasuot siya ng isang simpleng kapote at malaking belo na tumatakip sa kanyang mukha, malayo sa imahe ng marangyang asawa ng isang Salvador. Ang amoy ng basang lupa, ang malansang simoy ng palengke, at ang ingay ng mga sasakyang dumadaan ay nagsilbing tabing sa kanyang lihim na pagtakas mula sa mansyon. Habang ang mga patak ng ulan ay humahampas sa kanyang balat, naalala ni Winnie ang mukha ni Eduardo nang umalis siya kaninang umaga. Akala ng kanyang asawa ay naroon pa rin siya sa loob ng silid, nagmumukmok at lumuluha sa sakit ng anibersaryo. Hindi alam ni Eduardo na ang biktima niya ay natututo ng gumapang sa dilim para hanapin ang katotohanan. Sa wakas, sa isang madilim na sulok ng isang karinderya, nakita niya ang matandang babae. Si Yaya Lusing ay mukhang mas matanda pa kaysa sa huli niyang pagkakaalala. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at nanginginig habang nakahawak sa isang baso ng mainit na kape. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang takot sa mukha ng matanda ay napalitan ng matinding lungkot. Winnie, anak, salamat at nakarating ka, bulong ni Yaya Lusing nang maupo si Winnie sa kanyang tapat. Natatakot ako para sa iyo. Ang mga taong kinalaban ng tatay mo noon ay ang mga taong kasama mo na ngayon sa iisang bubong. Anong ibig mong sabihin, Yaya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano namatay si Papa? Ang boses ni Winnie ay gumaralgal, punong-puno ng pait na matagal na niyang kinikimkim. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa paligid bago muling magsalita. Noong gabing yon, bago inatake ang tatay mo, nakita ko si Eduardo na lumabas sa opisina niya. May dala siyang mga dokumento. Pagpasok ko, ang tatay mo ay nakahawak na sa kanyang dibdib. Sinusubukang abutin ang kanyang gamot sa ibabaw ng mesa. Pero ang gamot, Winnie, ang gamot ay wala roon. Nakita ko itong nakalaglag sa sahig, malayo sa kamay niya, na tila ba sinadyang itulak para hindi niya maabot. Ang bawat salita ni Yaya Lusing ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Winnie. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa ilalim ng lamesa hanggang sa maramdaman niya ang sakit. Hindi lang pala hinayaan ni Eduardo na mamatay ang kanyang ama. Sinadya nitong tanggalan ng pagkakataon ang matanda na mabuhay para lamang makuha ang kumpanya nito. Bakit ngayon mo lang ito sinabi, Yaya? Tanong ni Winnie. Ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Binantaan nila ako, anak. Sinabi ni Doña Isabela na kung magsasalita ako, mawawalan ako ng tirahan at ang pamilya ko ay mapapahamak. Pero hindi ko na kayang mamatay na dala ang sikretong ito. Ang mga Salvador ay hindi mga bayani, Winnie. Sila ay mga magnanakaw na nakasuot ng mamahaling barong. Dahan-dahang hinawakan ni Winnie ang nanginginig na kamay ng matanda. Salamat, Yaya. Hinding-hindi ko hahayaang mapunta sa walaang sakripisyo mo. Ngayon, alam ko na kung sino talaga ang kalaban ko. Nagpaalam si Winnie at muling lumabas sa ilalim ng ulan. Ang lamig ng tubig ay tila hindi na niya nararamdaman dahil ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay sapat na para painitin ang kanyang buong katawan. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep, napansin niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang sumusunod
sa kanyang bawat hakbang. Ang mga bintana nito ay madilim at ang tunay na anyo ng driver ay hindi makita. Binilisan ni Winnie ang kanyang lakad. Ang kanyang puso ay muling kinabahan, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa katotohanang baka hindi pa siya handang harapin ang susunod na hakbang ng mga Salvador. Biglang huminto ang itim na sasakyan sa kanyang tapat, humaharang sa kanyang daraanan. Ang pinto sa likod ay dahan-dahang bumukas, na tila isang bibig ng isang halimaw na handang lumamon. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? Alam na ba nila ang kanyang pagtataksil sa kanilang mga kasinungalingan? O ito na ang simula ng kanyang sariling paghuhukom? Tumingala si Winnie sa langit habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang mukha. Kung ito na ang katapusan, sisiguraduhin niyang bago siya mawala, ang buong Maynila ay makakaalam kung anong klaseng dumi ang itinatago sa likod ng gintong pintuan ng mga Salvador. Paano mo tatakasan ang isang kaaway na alam ang bawat mong hakbang bago mo pa ito gawin? Walang puwang ang isang batang may dugong talunan sa pamilyang ito, Eduardo. Ang sanggol na yan ay hindi pag-ibig ang dala, kundi isang kasangkapan lamang para makuha ang huling piraso ng Evangelista Group. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabato kay Winnie sa gitna ng pasilyo. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng umbok. Ngunit sa loob nito ay may isang himalang nagsisimulang mabuo. Ang kumpirmasyon mula sa doktor kaninang umaga ay dapat sana ay pinakamasayang balita sa kanyang buhay. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang balitang yun ay tila isang hatol ng kamatayan. Sapo ang kanyang noo. Naramdaman ni Winnie ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ng kanyang byuda ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding takot para sa buhay na dinadala niya. Paano niya mapoprotektahan ang isang inosenteng nilalang mula sa mga taong ang tingin sa tao ay mga piyesa lamang sa isang laro ng kapangyarihan? Mama, anong ibig ninyong sabihin? Ang boses ni Eduardo ay narinig ni Winnie mula sa loob ng silid. Walang bakas ng pagtutol, kundi purong kuryosidad. Anak ko rin ang dinadala ni Winnie. Hindi ba dapat ay matuwa tayo? Tanga ka ba, Eduardo? Isang matunog na pagbagsak ng baso sa mesa ang sumunod na narinig ni Winnie, na tila ba binibigyang diin ang bawat salita ng matandang babae. Kapag nalaman ng publiko na buntis ang asawa mo, masihigpit ang kapit niya sa pangalan natin. Pero kung gagamitin natin ang kanyang pagkasira ng bait dahil sa depression, maaari nating makuha ang kustodiya ng bata at ideklarang unfit mother, si Winnie. Sa ganoong paraan, ang lahat ng natitirang shares ng mga ebangelista na nakapangalan sa magiging apo ko ay mapupunta sa ilalim ng ating kontrol. At pagkatapos, maaari na nating itapon ang babaeng yan sa isang mental institution kung saan hindi na siya makakaistorbo sa inyo ni Celeste. Ang bawat hininga ni Winnie ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga binti ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng pasilyo. Ang lamig ng marmol ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas malamig ang katotohanang ang lalaking minahal niya ay tahimik lamang na nakikinig sa planong sirain ang kanyang buhay at agawin ang kanyang anak. Walang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Winnie. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang paninigas ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay naging isang sumpa, isang pangako na hinding-hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang anak sa mga kamay ng mga Salvador. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo nang makita si Winnie na nakalumpagi sa sahig, maputla at tila nawawala sa sarili. Ngunit sa halip na tulungan ng asawa,
Ang kanyang unang reaksyon ay ang lumingon kay Doña Isabela na may halong takot sa kanyang mga mata. "Winnie, kanina ka pa ba riyan?" tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Dahan-dahang tumayo si Winnie. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Hindi niya sinagot ang kanyang asawa. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang mekanikal na galaw ng isang manika. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Pumasok siya sa kanyang silid at muling isinara ang pinto. Naupo siya sa dulo ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na sapatos ng sanggol na binili niya ng palihim noong 1 linggo. Ang puting tela nito ay tila isang mantsa sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid. Alam na niya ngayon ang kanilang plano. Alam na niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib at ang kanyang anak ay nais nilang gawing bihag. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maliit na sapatos, isang mapanganib na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung nais nilang maging baliw siya, ibibigay niya sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Ngunit hanggang kailan kaya niyang panindigan ang pagpapanggap bago siya tuluyang lamunin ng dilim na kanyang nililikha? At sino ang unang bibigay sa laro ng mga anino sa loob ng mansyong ito? Tumingin si Winnie sa salamin at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang sariling refleksyon ay tila isang estranghero. Isang estrangherong may dalang lason sa kanyang mga ngiti at saksak sa bawat kanyang katahimikan. Handa ka na bang mawala ang lahat para lamang maisalba ang kaisa-isang bagay na natitira sa iyo? Winnie, tingnan mo ang sarili mo. Kinakausap mo na ang hangin. Siguro tama si Mama. Kailangan mo na ng tulong ng eksperto. Ang malamig na tinig ni Eduardo ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa katahimikan ng hardin. Nakatayo siya sa veranda, nakapamulsa at may bakas ng pilit na awa sa kanyang mga mata. Isang awang hindi para kay Winnie, kundi para sa kanyang sariling konsensya. Sa harap niya, si Winnie ay nakaupo sa damuhan. Hinahaplos ang isang tuyong rosas na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan, malayo sa mapanuring mata ng kanyang asawa. Sa ilalim ng kanyang suot na manipis na sweater, mahigpit na nakakubli ang isang maliit na piraso ng papel, isang listahan ng mga bank account na lihim niyang nakuha mula sa basurahan ng opisina ni Eduardo kagabi. Ang hapdi ng kanyang mga kuko na bumaon sa kanyang palad ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatili sa kanyang papel. Ang bawat pangungutya ni Eduardo ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang dangal, ngunit tinitiis niya ito. Ang bawat pagkabaliw niya ay isang pader na itinatayo niya para protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hanggang kailan ko kayang magsuot ng maskarang ito bago ako tuluyang maging anino ng sarili kong kasinungalingan? Naging isang kakaibang ritual ang bawat araw sa loob ng mansyon ng mga Salvador. Si Winnie, na dating masipag at maayos sa kanyang sarili, ay nagsimulang gumalaw na tila isang anino na nawawala sa liwanag. Madalas siyang matatagpuan ng mga katulong na nakatitig sa bakanting dingding sa loob ng mahabang oras. O kaya naman ay maririnig na humuhuni ng isang malungkot na oyay sa gitna ng hating gabi. Kaawa-awang Winnie, bulong ng isang katulong habang nagpupunas ng alikabok sa pasilyo. Tila tuluyan na siyang binitawan ng kanyang kaisipan. Hindi nila alam, sa likod ng mga matang tila walang buhay, ang isipan ni Winnie ay mas matalas pa sa isang bagong hasang patalim. Sa bawat oras na iniisip ni na Doña Isabela na siya ay tulala, lihim niyang binibilang ang mga hakbang ng mga tao sa bahay. Kinakabisa niya ang oras ng pag-alis at pagdating ni Eduardo at ang bawat pagkakataon na naiiwan ang susi ng opisina sa ibabaw ng hapagkainan. Isang gabi,
Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang bumangon si Winnie. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang bulong sa kadiliman. Hindi siya gumamit ng ilaw. Hinayaan niyang ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ang magsilbing gabay niya. Narating niya ang opisina ni Eduardo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Gamit ang isang maliit na clip na itinago niya sa loob ng kanyang medyas, pilit niyang binuksan ang drawer ng mesa ni Eduardo. Narinig ang mahinang pag-ikot ng mekanismo bago ito dahan-dahang bumukas. Doon, nakita niya ang mga dokumento ng kumpanya. Sa tulong ng kanyang telepono na nakatago sa ilalim ng kanyang maluwag na gown, mabilis niyang kinuna ng larawan ang bawat pahina. Ang mga maanumalyang transaksyon, ang mga pekeng pirma, at ang mga pondong inilipat sa isang account na nakapangalan kay Celeste. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Ang tunog ng mga paa na papalapit sa pintuan ng opisina ay tila isang hatol ng kamatayan. Dali-daling ibinalik ni Winnie ang mga papel at isinara ang drawer. Wala na siyang oras para lumabas. Humiga siya sa sahig, sa ilalim ng madilim na sulok ng mesa, at niyakap ang kanyang mga binti. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang bulong-bulungin ang pangalan ng kanyang ama, paulit-ulit, sa isang tono na tila ba siya ay nananaginip ng gising. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng opisina. Si Celeste ang pumasok, may dalang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihinala. Inilibot niya ang kanyang paningin sa silid hanggang sa huminto ito sa nakabaluktot na anyo ni Winnie sa ilalim ng mesa. "Winnie, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Celeste. Ang boses ay puno ng kaba at pandidiri. Dahan-dahang tumingala si Winnie. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo at may maliit na ngiti sa kanyang mga labi na tila ba nakakita siya ng isang kaibigan sa dilim. "Nandito si Papa Celeste," sabi niya. "May itinatago kayo sa ilalim ng sahig. Gusto mo ba siyang makausap?" Napaurong si Celeste. Ang kanyang mukha ay namutla sa gitna ng dilim. Ang kilabot na naramdaman niya ay sapat na para hindi na niya suriin ang paligid ng mesa. "Baliw ka na nga talaga. Bumalik ka na sa silid mo bago ka pa makita ni Eduardo." Mabilis na lumabas si Celeste ng silid, halos tumatakbo sa takot. Nang muling tumahimik ang paligid, dahan-dahang tumayo si Winnie. Ang kanyang panginginig ay huminto at ang kanyang mga mata ay muling naging matalas. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nakuha niya ang kailangan niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay sa dilim, naramdaman niya ang isang kakaibang takot. Hanggang kailan kaya niyang panatilihin ang ganitong klaseng paglalaro? Paano kung sa huli, ang maskara ng kabaliwan na isinuot niya ay hindi na niya maalis at tuluyan na siyang malunod sa papel na kanyang pinili? Walang puwang ang dugong basura sa pamilyang Salvador. Isang pagkakamali ang pagpasok mo sa pintuang ito, 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa sagradong katahimikan ng silid ni Winnie. Nakatayo ang matandang babae sa may hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa munting litrato na hawak ni Winnie. Ito ang tanging larawan ng kanyang ama na natitira. Isang kupas na alaala kung saan nakangiti ang matanda habang karga siya noong siya ay bata pa. Sa mga oras ng matinding hirap at pagpapanggap, ang litratong ito ang tanging mitsa ng liwanag na nagpapanatili sa katinoan ni Winnie. Dahan-dahang tumayo si Winnie. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang pisngi ay tila namamanhid na sa lamig ng aircon, ngunit mas ramdam niya ang init ng poot na nagmumula sa kanyang biyenan. Hindi man lang kumatok si Doña Isabela. Tulad ng dati, itinuturing niya ang bawat sulok ng mansyon na kanyang pag-aari. Kabilang na ang pribadong espasyo ni Winnie. Mabilis na lumapit ang matanda at bago pa man makakilos si Winnie,
Marahas niyang hinablot ang litrato mula sa mga kamay ng manugang. Ibigay niyo po sa akin iyan, Mama. Iyan na lang ang natitira sa akin. Pagsusumamo ni Winnie. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa kabaliwan, kundi dahil sa takot na mawala ang huling alaala ng kanyang ama. Ito, itinaas ni Doña Isabela ang litrato ng may pandidiri. Ang mukha ng isang talunan, ang mukha ng magnanakaw na muntik ng sumira sa reputasyon ng mga Salvador. Hindi ko hahayaang manatili ang duming ito sa ilalim ng aking bubong. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Ang sigaw ni Winnie ay kumawala sa kanyang lalamunan nang hindi niya inaasahan. Ito ang unang pagkakataon na sumagot siya ng pabalang sa loob ng 10 taon. Isang matinding hampas ng palad ang agad na tumama sa pisngi ni Winnie. Ang tunay na lakas ng sampal ni Doña Isabela ay nagdulot ng isang matinis na tunog sa pandinig ni Winnie at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid sa tindi ng impak at ang hapdi ay tila gumuhit ng apoy sa kanyang balat. Ngunit sa halip na umiyak, nanatiling nakatitig si Winnie sa sahig. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagdidilim. Wala kang karapatang sumigaw sa akin. Isang hamak na ebanghelista ka lang na pinulot namin sa putikan. Sigaw ni Isabela. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, ang maliit na apoy ay sumunog sa gilid ng litrato. Nanlaki ang mga mata ni Winnie habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkulot ng papel. Ang mukha ng kanyang ama ay unti-unting nilalamon ng itim na usok, nagiging abo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Binitawan ni Isabela ang nasusunog na papel sa sahig at hinayaan itong maging isang maliit na tumpok ng abo sa paanan ni Winnie. Linisin mo yan at tandaan mo ito, Winnie. Ang bawat alaala ng pamilya mo ay buburahin ko, gaya ng ginagawa ko sa basurang ito. Huling banta ng matanda bago siya lumabas at padabog na isinara ang pinto. Naiwan ang katahimikan sa silid, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumuhod si Winnie sa harap ng abo. Hindi siya humagulgol. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, marahan niyang pinulot ang mga itim na labi ng litrato gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat butil ng abo ay tila naging bahagi ng kanyang sariling kaluluwa. Hinalikan niya ang abo na dumikit sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang Winnie ay tuluyan ng naglaho kasabay ng usok. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng isang utang na dapat nang singilin. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay naging isang matigas na bakal na hinubog sa apoy ng kawalang katarungan. Tumayo si Winnie at humarap sa salamin. Ang kanyang pisngi ay mapula at namamaga, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang malamig na apoy. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting hindi na para sa mga Salvador, kundi para sa kanyang sarili. Ito na ang huling sampal na matatanggap ko mula sa inyo. Bulong niya sa kanyang sarili, sa gitna ng katahimikan ng silid. Dahil sa susunod na itaas ko ang aking kamay, sisiguraduhin kong ang buong mundo ninyo ang guguho. Hanggang kailan mo kayang itago ang halimaw na ikaw mismo ang gumising sa loob ng iyong biktima? At kapag dumating ang araw ng paniningil, handa ka bang mawala ang lahat, Isabela? Hindi lahat ng sugat ay nag-iiwan ng pilat. Ang iba ay nagiging kuko para sa iyong pag-akyat. Ang boses ni Attorney Benitez ay tila isang matandang kampana na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang maliit at maalikabok na opisina sa Binondo. Nakaupo si Winnie sa tapat nito, malayo sa marangyang kulungan ng mga Salvador. Dito, sa gitna ng mga nagtataasang tumpok ng lumang papeles at amoy ng lumang libro, hindi siya ang baliw na asawa ni Eduardo. Dito, siya ay si Winnie Evangelista, ang nag-iisang tagapagmana ng isang dangal na pilit nilang ibinaon sa limot.
Dahan-dahang inilabas ni Winnie ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawang kinuha niya mula sa opisina ni Eduardo. Ang bawat pahina ng mga dokumento ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa harap ng matandang abogado. "Sigurado ka ba rito, Winnie?" Tanong ni Attorney Benitez habang isinusuot ang kanyang salamin. "Kapag sinimulan natin ito, wala na itong balikan. Ang kinakalaban mo ay hindi lang isang pamilya, kundi isang dambuhalang korporasyon na may hawak sa leeg ng maraming tao. Ati, 10 taon ko silang pinanood na ubusin ang lahat ng mayroon ako." Sagot ni Winnie. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi matatanggihan. "Kinuha nila ang kumpanya ni Papa, kinuha nila ang aking dangal, at ngayon, balak nilang agawin ang anak ko. Wala na akong takot na natitira dahil ang takot ko ay naging puot na." Tumango ang matanda. Si Attorney Benitez ang naging kanang kamay ng kanyang ama, ang tanging taong hindi nabili ng pera ng mga Salvador. "Kung gayon, gagamitin natin ang sarili nilang laro. Nakita ko sa mga dokumentong ito ang kumpirmasyon ng hinala ko noon pa man. May mga ghost employees si Eduardo at may mga transaksyon sa labas ng bansa na hindi idinedeklara sa board. At narito si Celeste. Tinitiyak niyang legal ang bawat pagnanakaw. Gusto kong simulan ng pagbili ng shares ng Salvador Corp." Utos ni Winnie. "Gamitin natin ang liham ng aking ama at ang pondong itinabi niya para sa akin bago siya mawala. Gawin natin ito sa ilalim ng pangalang Evangelista Legacy Holdings. Gusto kong dahan-dahang higpitan ang lubid sa kanilang mga leeg nang hindi nila nararamdaman." Matalino, Winnie. Habang iniisip nilang nawawala ka na sa sarili, ikaw naman ang nagmamay-ari na ng kanilang kinatatayuan. Nakangiting sabi ng abogado. Sandaling tumigil si Winnie. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang ingay ng mga kalesa at sasakyan sa Binondo ay nagsisilbing musika ng totoong mundo. Inabot niya ang isang maliit na tasa ng mainit na kape na inihanda ng sekretarya ni Attorney Benitez. Ang usok nito ay umahaplos sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, uminom siya ng kape sa labas ng mansyon nang walang matalas na mata ni Doña Isabela na nagmamasid sa kanyang bawat kilos. Ang pait ng kape sa kanyang dila ay tila lasa ng kalayaan. Isang matamis na pait na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay mas malawak kaysa sa mga pader ng kanyang silid. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niyang muli na siya ay tao, hindi isang ari-arian. "May isa pa akong natuklasan, attorney," dugtong ni Winnie habang ibinababa ang tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang huling hudyat ng giyera. Si Celeste, may mga transaksyon siyang ginagawa na hindi alam ni Eduardo. Binubulsan niya ang bahagi ng pondo na dapat ay para sa kanilang dalawa. Ang mga taksil ay nagtataksilan din sa isa't isa. "Ito ang magiging pinakamahalaga nating alas," sagot ni Attorney Benitez. "Ang kasakiman ang lalamon sa kanila." Nagpaalam si Winnie at muling lumabas sa mataong kanto. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang titig mula sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang tila laging nakasunod sa kanyang bawat galaw mula pa noong umalis siya ng mansyon. Dali-daling pumasok si Winnie sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Alam ba ng mga Salvador ang kanyang bawat hakbang? O may iba pa bang nagmamasid sa dilim na may sariling layunin? Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa side mirror, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salitang nakasulat ay tila isang babala na nagpalamig sa kanyang dugo. "Hindi lang ikaw ang naghihintay sa kanilang pagbagsak. Mag-iingat ka sa iyong mga bagong kaalyado." Sino ang taong ito? Kaibigan ba o isa pang kaaway na nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan? "Winnie, umalis ka rito. Hindi mo ba nakikitang may ginagawa kaming importante? Huwag kang istorbo."
Ang boses ni Eduardo ay puno ng inis. Tila isang taong nagtataboy ng isang makulit na langaw. Sa malawak na sala ng mansyon, nakalatag ang mga blueprints at financial statements sa ibabaw ng lamesang nara. Nakaupo si Eduardo katabi ni Celeste. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit habang seryosong pinag-uusapan ang unti-unting paghina ng cash flow ng Salvador Corporation. Hindi nila alam, ang babaeng tinataboy nila ay ang siya mismong may hawak ng mitsa na susunog sa kanilang mga ambisyon. Dahan-dahang lumapit si Winnie. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakasabog at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kung saan. May dala siyang isang lumang manika na sira na ang isang mata. Isang bagay na nakuha niya sa bodega para lamang mapanindigan ang kanyang papel bilang asawang baliw. Eduardo, nakita ko si Papa kagabi, bulong ni Winnie. Ang kanyang boses ay malambot at tila nanggagaling sa kabilang mundo. Sabi niya, may ginto raw sa ilalim ng lupang kinuha ninyo. Isang legacy project, isang paraan para maging pinakamayaman kayo sa buong Maynila. Nagkatinginan sina Eduardo at Celeste. Isang mapanuring na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng abogado. Para sa kanila, ang bawat salita ni Winnie ay produkto lamang ng kanyang nasirang isipan, ngunit ang salitang ginto at legacy ay tila musikang pumasok sa kanilang mga gahaman na pandinig. Ano namang alam ng baliw na ito tungkol sa negosyo? Bulong ni Celeste kay Eduardo, ngunit may kislap ng interes sa kanyang mga mata. Hayaan mo siya, sagot ni Eduardo, bago muling humarap kay Winnie na may pilit na pasensya. Winnie, anong sinasabi mong legacy project? Nasaan ang mga papeles na sinasabi ng tatay mo? Dahan-dahang inilabas ni Winnie ang isang gusot-gusot na folder mula sa ilalim ng kanyang maluwag na duster. Ito ang PAIN, isang dokumentong gawa-gawa ni Attorney Benitez na nagpapakita ng isang peking proyekto sa real estate sa mismong lupain ng mga evangelista. Ayon sa papeles, ang lupaing iyon ay may nakatagong potensyal para sa isang luxury resort dahil sa isang bagong batas sa turismo na lihim pa sa publiko. Nandito, itinago ito ni Papa para sa akin, sabi ni Winnie habang dahan-dahang ibinibigay ang folder. Pagkatapos, sinimulan niyang suklayin ang buhok ng kanyang manika habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa kaba. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat salita ay isang hakbang patungo sa kanyang layunin. Mabilis na hinablot ni Eduardo ang folder at sinimulang basahin ang mga nakasulat. Habang tumatagal, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tuwa. Ang mga peking projections ng kita ay sapat na para mabulag ang kahit na sinong negosyanteng desperadong maisalba ang bumabagsak na imperyo. Eduardo, kung totoo ito, malulunod tayo sa pera. Bulong ni Celeste pagkatapos basahin ang dokumento. Kailangan nating ilipat ang lahat ng pondo ng korporasyon para makuha ang prime development rights bago pa malaman ng iba. Pero Celeste, ang pondo na yan ay para sa mga utang natin sa bangko. Pag-aalinlangan ni Eduardo. Huwag kang matakot, sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng mabulaklak na pangako. Kapag nag-umpisa ang legacy project, trip lang babalik sa atin. Ito na ang hinihintay nating pagkakataon para tuluyang mawala ang pangalan ng mga evangelista at palitan ito ng Salvador Legacy. Mula sa gilid ng kanyang paningin, pinanood ni Winnie ang pag-uusap ng dalawa. Ang bawat haplos ni Celeste sa braso ni Eduardo ay tila isang lason na lalong nagpapatibay sa pasya ng lalaki. Ang kasakiman ay isang malakas na gamot na kayang pumatay sa kahit na anong natitirang katinuan. Sige, mariing sabi ni Eduardo. I-transfer ang lahat ng pondo bukas na bukas din. Gagawin natin ang proyekto ni Lolo Ben pero sa ilalim ng ating pangalan. Nang marinig ang pasya ni Eduardo, dahan-dahang tumayo si Winnie. Humuni siya ng isang malungkot na awitin habang naglalakad palabas ng sala. Sa kanyang isipan, nararamdaman na niya ang paghigpit ng bitag. Ang pondo na ililipat ni Eduardo ay mapupunta sa isang escrow account
na kontrolado ni Attorney Benitez sa ilalim ng Evangelista Legacy Holdings. Pagpasok niya sa kanyang silid, inihulog ni Winnie ang kanyang manika sa sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi na malabo. Sila ay nagniningas sa tagumpay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, kung saan ang kanyang anak ay tahimik na lumalaki. "Kaunti na lang, anak," bulong niya sa katahimikan. "Ang bawat sentimo na kinuha nila sa ating pamilya, ibabalik nila ng may kasamang dugo at luha." Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na tagumpay, isang pangamba ang pumasok sa kanyang isip. Masyadong mabilis ang lahat. Masyadong naging madali ang pagkagat ni Eduardo sa pain. Mayroon bang nakatingin mula sa likod na hindi niya nakikita? O siya rin ba ay isa lamang piyesa sa isang mas malaking laro na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Tumingala si Winnie sa kisame, habang ang anino ng punong kahoy sa labas ay tila mga kamay na pilit na umaabot sa kanya. Sino ang tunay na nanalo kapag ang lahat ng iyong ginagawa ay nababalot ng puot at paghihiganti? "Nasaan ang pera, Celeste? Sabi mo, ligtas ang pondo sa ilalim ng pangalan mo habang hinihintay natin ang legacy project. Pero bakit nawawala ang halos 50 milyong piso sa account?" Ang boses ni Eduardo ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang kabit. Nakatayo si Celeste sa tapat ng bintana, pilit na pinapanatili ang kanyang poise. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri na may hawak na sigarilyo ay hindi niya maitago. "Eduardo, huwag kang sumigaw. Alam mo ang hirap na ginawa ko para ma-secure ang mga permits natin." Depensa ni Celeste. Ang kanyang taglish na pananalita ay mas naging matalas. "Ang market ay unstable ngayon. It's just a temporary fluctuation. Hindi ko ninanakaw ang pera mo. We're in this together, remember?" Together? Together pero ikaw lang ang may access sa offshore account? Muling bulyaw ni Eduardo, isang marahas na paghampas ng kanyang palad sa ibabaw ng lamesa ang nagpahinto sa pagsasalita ni Celeste. Ang tunog ng kahoy na tumama sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Winnie. Pinapanood niya ang anino ng dalawa sa ilalim ng siwang ng pintuan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang schadenfreude, ang ligayang nararamdaman kapag nakikita ang paghihirap ng iba, ay tila isang matamis na alak na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinanood niyang sirain ng dalawang taksil ang tiwala sa isa't isa, ang mismong pundasyon ng kanilang maruming relasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, dala-dala ang isang tray ng tsaa. Pumasok siya sa silid na may malabong ngiti. Tila walang naririnig na gulo. Lumapit siya kay Eduardo na kasalukuyang nakahawak sa kanyang noo, bugnot at pagod. "Eduardo, ang kurbata mo nakangiwi." Malambot na bulong ni Winnie. Dahan-dahan niyang inayos ang kurbata ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa tela malapit sa leeg nito. Ito ang kanyang golden moment. Habang inaayos niya ang kurbata, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eduardo. Sa isipan ni Winnie, ang bawat ikot ng tela sa kanyang mga daliri ay tila isang paghigpit ng bitay sa leeg ng lalaking pumatay sa kanyang ama. Ang kurbatang ito ang magiging huling bagay na mararamdaman mo bago ka mawalan ng hininga sa mundo ng negosyo. Bulong niya sa sarili. "Winnie, lumabas ka muna. Nag-uusap kami." Taboy ni Eduardo, ngunit hindi siya tinitingnan. Bago pa man makasagot si Winnie, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Doña Isabela. May hawak siyang isang piraso ng papel, isang resulta ng lab test na nakuha niya mula sa basurahan ng silid ni Winnie kaninang umaga. Ang mukha ng matandang babae ay tila isang maskara ng yelo. "Hinto ang away," sigaw ni Isabela. Tumingin siya kay Winnie ng may halong puot at isang nakakatakot na plano. "Buntis ka, Winnie. Bakit hindi mo sinasabi sa amin?" Natigilan sina Eduardo at Celeste. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Dahan-dahang hinaplos ni Winnie ang kanyang tiyan, ang kanyang mga mata,
ay muling naging malabo. Ang himala, sabi ni Papa, may darating na anghel, bulong ni Winnie. Ngunit si Doña Isabela ay hindi natuwa. Lumapit siya kay Winnie at hinawakan ang panga nito ng mahigpit. Pilit na pinatitingala ang manugang. Huwag kang umasa na ang batang yan ang magliligtas sa iyo. Eduardo, kailangan nating mapabilis ang paglipat ng shares. Kapag lumabas ang batang yan, kukunin natin siya. Isang baliw na ina ay hindi karapat-dapat magpalaki ng isang Salvador. Tumingin si Isabela kay Celeste. Maghanda ka ng mga papeles para sa mental institution sa probinsya. Sa oras na maipanganak niya ang tagapagmana, ilalayo natin siya rito. At ang bata, siya ang magiging susi natin para tuluyang makuha ang Evangelista Group ng walang kahirap-hirap. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang matalim na kutsilyo na nagnanais na hiwain ang puso ni Winnie. Ang balak nilang agawin ng kanyang anak ang siyang mitsang tuluyang sumunog sa huling bakas ng kanyang pagpaparaya. Opo, Mama. Malamig na sagot ni Eduardo. Tila wala nang pakialam sa buhay ng asawa, basta't makuha ang mana. Lumabas ang pamilya Salvador sa silid, iniwan si Winnie na mag-isa. Napaupo si Winnie sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding pag-alimpuyo ng galit na hindi na kayang pigilin ng anumang maskara. Hinding-hindi ninyo mahahawakan ng anak ko, bulong ni Winnie sa gitna ng kadiliman. Dahil bago pa dumating ang araw ng kanyang pagsilang, sisiguraduhin kong wala na kayong mansyong babalikan. Ngunit paano itatago ni Winnie ang kanyang anak sa isang pamilyang handang pumatay para sa kapangyarihan? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang itim na sasakyang sumusunod sa kanya ay may kinalaman sa plano ni Doña Isabela na itapon siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan? Ang gabing ito ay para sa aming tagumpay, para sa hinaharap ng Salvador Corp at sa bagong mukha ng aming legacy. Ang boses ni Eduardo ay umaalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng Manila Hotel. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang kanyang mamahaling tuksedo, habang sa tabi niya ay nakangiti si Celeste na tila isang reyna. Ang mga kristal na chandelier ay kumukititap, sumasalamin sa naglalakihang mga baso ng champagne at sa marangyang alahas ng mga alta sosyedad ng Maynila. Sa gitnang mesa, nakaupo si Doña Isabela, tuwid ang likod at puno ng pagmamalaki, tinitingnan ng lahat ng may mapanuring mata. Para sa kanila, ang gabing ito ay ang formal na paglilibing sa pangalan ng mga ebanghelista. Ngunit sa gitna ng malakas na palakpakan, biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang marangal na martsa. Hindi ito ang Winnie na kilala nila. Ang Winnie na laging nakayuko. Ang Winnie na tila nawawala sa sarili. Suot niya ang isang mahabang bestida na kulay pulang sutla na tila nag-aapoy sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang magandang mukha na puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na malabo. Sila ay nagnininga sa isang malamig at nakakatakot na liwanag. Sa kanyang paglalakad, dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan, ang simbolo ng kanyang lakas at ang kanyang kaisa-isang dahilan para lumaban. Winnie, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Eduardo ay narinig sa buong ballroom dahil sa mikropono na hawak niya. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang panga ay tila nanigas sa gulat. Security! Kunin ang asawa ko, hindi siya mabuti ang pakiramdam. Huwag kayong lalapit. Malakas at malamig na sabi ni Winnie. Ang kanyang tinig ay tila isang kampana na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ako narito bilang asawa mo, Eduardo. Narito ako bilang ang nag-iisang tagapagmana ng Evangelista Group, ang kumpanyang ninakaw ninyo sa aking ama. Isang malakas na bulungan
ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat kay Winnie at sa mga Salvador. Tumayo si Doña Isabela. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila sa galit. Baliw ka na nga talaga, Winnie. Umalis ka rito bago pa kita ipakaladkad palabas. Sigaw ng matanda. Ngumiti si Winnie, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Baliw? O baka natatakot kayo na ang baliw na ito ang nakakaalam ng lahat ng dumi ninyo? Lumingon si Winnie sa malaking screen sa likod ng entablado. Sa isang pindot sa kanyang hawak na remote, ang slides ng Legacy Project ay biglang napalitan. Ang unang lumabas ay ang mga dokumento ng offshore accounts ni Celeste. Kasunod ang mga larawan ng mga pekeng pirma ni Lolo Ben na ginawa ni Eduardo. Ang bawat pahina ay malinaw na nakikita ng lahat ng mga investors at media na naroroon. Ito ang Salvador Legacy, sigaw ni Winnie habang itinuturo ang screen. Pagnanakaw, pandaraya sa buwis, at ang unti-unting pagpatay sa kredibilidad ng bawat taong nagtiwala sa inyo. Ngunit hindi doon tumigil si Winnie. Isang video ang biglang nagplay. Ito ay ang kuha mula sa security camera ng opisina ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas. Isang video na lihim na itinago ni Attorney Benitez. Doon, malinaw na nakita ng lahat kung paano sinadyang itulak ni Eduardo ang gamot ng matandang ebanghelista palayo sa kamay nito habang inaatake ito sa puso. Ang huling hininga ng kanyang ama ay napanood ng buong ballroom sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Iyan ang huling sandali ng tatay ko, bulong ni Winnie. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa emosyon. Hinayaan mong mamatay ang biyenan mo para lang makuha ang lupang tinatayuan mo ngayon. Eduardo, ikaw ang tunay na kriminal dito. Ang buong ballroom ay naging mistulang isang korte ng paghuhukom. Si Eduardo ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Si Celeste ay nagsimulang umurong, sinusubukang magtago sa dilim para makatakas. Si Doña Isabela naman ay napaupo muli sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan habang ang mga flash ng kamera ay paulit-ulit na tumatama sa kanya. Ang dugong tinatawag ninyong basura, sabi ni Winnie habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ni Isabela. Ang siyang lulunod sa inyong lahat ngayong gabi, ang mansyong Salvador na ipinagmamalaki ninyo. Binili ko na ang bawat kusing ng utang nito. Simula bukas, wala na kayong matitirhan. Ito ang kanyang golden moment. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa anumang dambuhala. Ang kanyang pulang damit ay tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng guho ng mga Salvador. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas at sunod-sunod na busina sa labas ng hotel. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga malalaking bintana ng ballroom, sumasalamin sa mga kristal at alahas. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng mga pulis na paakyat sa hagdan ay tila isang huling hudyat ng tadhana. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga operatiba ng pulisya, dala ang mga warrant of arrest. Ang lahat ay napahinto. Lumingon si Winnie kay Eduardo, isang huling tingin ng pagpapakasakit bago ang tuluyang pagkalimot. Eduardo Salvador, you are under arrest for corporate fraud, tax evasion, and the suspicious death of Roberto Evangelista. Sino ang unang magbabayad sa mga kasalanang itinago sa loob ng isang dekada? At sa gitna ng kanyang pagkapanalo, handa na ba si Winnie na harapin ang huling sikretong sasabog bago matapos ang gabing ito? Ang pag-alimpuyo ng bagyo ay tapos na, ngunit ang mga labi ay maaring mas mapanganib pa kaysa sa mismong unos. Tapos na ang palabas, Eduardo. Handa ka na bang harapin ang madilim na realidad na ikaw mismo ang nagpinta? Ang boses ni Winnie ay tila isang malamig na bulong
ng kamatayan sa gitna ng nagkakagulong grand ballroom, habang ang mga kamay ni Eduardo ay pilit na ipinapasok sa loob ng malamig na bakal ng posas. Ang tunog ng nag-uumpugang metal ay tila naging huling musika ng kanyang karangyaan. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang dating makapangyarihang imahe. Wala na ang mapagmataas na tagapagmana. Ang nasa harap ng lahat ngayon ay isang lalaking basang-basa ng sarili niyang pawis. Nanginginig ang mga labi at hindi makatingin ng diretso sa asawang dati ay itinuturing niyang basura. Winnie, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Huwag dito. Ang pagsusumamo ni Eduardo ay tila isang nakakaawang huni ng isang nadaganan na insekto. Pilit siyang kumakawala sa hawak ng mga pulis, ngunit ang bawat galaw niya ay lalong nagpapahigpit sa kapit ng batas sa kanyang mga braso. Hindi sumagot si Winnie. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang pulang sutlang damit ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mga binti habang umiihip ang malamig na hangin mula sa bukana ng ballroom. Sa kanyang kalooban, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang bawat hapdi ng sampal ni Doña Isabela, at ang bawat gabing umiiyak siya sa tabi ng isang asawang hindi siya pinahahalagahan. Lahat ng iyon ay tila naglaho, pinalitan ng isang matigas na pader ng yelo. Security! Bakit hinahayaan ninyo ang ganito? Palabasin ang mga taong ito. Ang sigaw ni Doña Isabela ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon. Ngunit wala nang sumunod sa kanya. Ang mga gwardya ng hotel na dati ay yumuyukod sa kanyang harap, ay nanatiling nakatayo lamang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pandidiri sa pamilyang kanilang pinagsilbihan. Wala na ang iyong kapangyarihan, Isabela. Sabi ni Winnie, habang dahan-dahang lumalapit sa matandang babae. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng mga Salvador. Ang bawat piraso ng alahas na suot mo, ang bawat hibla ng damit na ipinagmamalaki mo, ay hindi na sayo. Ang mansyong Salvador ay opisyal ng nakaselyo. Bukas na bukas din, kailangan ninyong lisanin ang bahay na itinayo ninyo sa ibabaw ng mga bangkay ng pangarap ng ibang tao. Isang marahas na paghinga ang kumawala sa dibdib ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay tila nanigas. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang reyna ng mga Salvador ay nagmukhang isang matandang babaeng nawawala sa gitna ng palengke. Ang kanyang dangal ay gumuho na kasabay ng bawat dokumentong ipinakita ni Winnie sa screen. Samantala, sa isang madilim na sulok ng ballroom, sinusubukan ni Celeste na dahan-dahang lumabas. Ngunit bago pa siya makarating sa pintuan, hinarang siya ng 2 babaeng operatiba ng kapulisan. Attorney Celeste Valderrama, hindi ka maaaring umalis. May mga ebidensya kami ng iyong pakikipagsabwatan sa malawakang pagnanakaw sa kumpanya. This is illegal. I will sue all of you. Sigaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng kaba. Ngunit ang kanyang mga banta ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga kreditor na kanina lamang ay nakikipagnitian sa kanya ay isa-isa nang tumalikod, natatakot na madamay sa kanyang pagbagsak. Pinanood ni Winnie ang pagkaladkad kay Eduardo palabas ng ballroom. Habang dumadaan ang asawa sa kanyang tapat, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng takot. Ito ang kanyang golden moment, hindi ang makitang nasa loob ng posas ang asawa, kundi ang maramdaman ang bigat na nawala sa kanyang sariling balikat. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling mga kamay. Hindi sila marumi, hindi sila nakagawa ng krimen, nanatili silang malinis, handang humawak sa isang bagong bukas. Winnie, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay wala na ang dating talim. Ngayon, ito ay puno na ng pagsusumamo. Pakiusap. Ang mansyon, huwag mo kaming paalisin. Wala na akong ibang matutuluyan.
Ako ang nagpalaki sa iyo sa loob ng 10 taon. Pinalaki ninyo ako bilang isang alipin, Isabela. Pinalaki ninyo ako sa takot at kahihiyan. Tugon ni Winnie nang walang bakas ng galit, kundi purong katotohanan. Ang bawat luha ko noon ay ibinayad ko na sa inyo ngayong gabi. Kung nais ninyong may matuluyan, humanap kayo ng silid na kasya ang inyong natitirang kapalaluan. Tumalikod si Winnie at naglakad palayo sa gumuho na imperyo. Habang lumalabas siya ng hotel, ang mga flash ng kamera ay patuloy na sumusunod sa kanya. Ngunit hindi na siya natatakot. Paglabas niya sa pintuan, ang malamig na hangin ng Maynila ay humalik sa kanyang mukha. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Hindi ito ang sasakyang sumusunod sa kanya noon. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na boses ang narinig mula sa loob. Tapos na ang unang bahagi, Winnie. Ngunit mag-iingat ka dahil ang isang nasugatang hayop ay mas madaling kumagat kapag wala na itong mawawala. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat bahagi ng kanyang plano? At sa gitna ng kanyang tagumpay, bakit tila may nararamdaman siyang matinding kaba para sa anak na dinadala niya? Ang laban ba ay tunay na tapos na o ang pinakamalaking unos ay nagsisimula pa lamang mabuo sa madilim na sulok ng kanyang bagong kalayaan? Tumingala si Winnie sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang muling pagsilang. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang aninong mabilis na nawala sa likod ng isang poste. Isang babala o isang panibagong banta. Hindi na ito ang bahay ng mga magnanakaw, Attorney Benitez. Ito na ang tahanan ng katotohanan na pilit nilang ibinaon sa limot. Ang boses ni Winnie ay mahinahon, ngunit may bigat na tila isang opisyal na proklamasyon. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang gusali na dati ay may nakasulat na Salvador Corporation. Sa isang hudyat ng kanyang kamay, ang mga trabahador ay dahan-dahang tinanggal ang bawat letra ng apelyidong naging mitya ng kanyang pasakit sa loob ng 10 taon. Ang bawat bakal na bumabagsak sa semento ay lumilikha ng isang malakas at paos na tunog na tila ba isang huling buntong hininga ng isang naghihingalong halimaw. Dahan-dahang pumasok si Winnie sa loob ng lobby. Ang mga empleyado na dati ay yumuyukod sa takot kay Doña Isabela ay nakatayo ngayon nang may paggalang at kuryosidad sa kanilang mga mata. Habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na pasilyo, nararamdaman ni Winnie ang malamig na haplos ng aircon sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mainit. Sa bawat hakbang, tila bumabalik ang mga gunita ng kanyang pagkabata noong ang kanyang ama pa ang nagpapatakbo sa kumpanyang ito ng may integridad at pagmamahal sa mga manggagawa. Narito na ang mga papeles, Winnie, sabi ni Attorney Benitez habang sumasabay sa kanyang paglalakad. Ang lahat ng ari-arian na kinuha ni Eduardo sa pamamagitan ng pandaraya ay opisyal nang naibalik sa ilalim ng Evangelista Legacy Holdings. Malinis na ang pangalan ng iyong ama sa SEC at sa Bisoygol R. Ang mundo ay alam na ngayon na si Roberto Evangelista ay biktima, hindi kriminal. Huminto si Winnie sa harap ng pintuan ng pinakamalaking opisina, ang opisina na dati ay pag-aari ng kanyang ama. At huling kinalapastanganan ni Eduardo, marahan niyang inilagay ang kanyang palad sa ibabaw ng makinis na kahoy ng pinto. Ang lamig ng materyales ay tila nagpapadala ng kuryente sa kanyang mga ugat. Sa loob ng 10 taon, bawal siyang pumasok dito nang walang pahintulot ng kanyang asawa. Ngayon, siya na ang may-ari ng bawat hibla ng kahoy at bawat piraso ng alikabok sa loob nito. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng lumang tabako at mamahaling pabango ni Eduardo ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi na siya nasusuka. Lumapit siya sa bintana at binuksan ang mga kurtina. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw sa madilim na silid. Ang liwanag ay nagpakinang sa mga butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng malawak na lamesang nara, nakita ni Winnie ang isang maliit
at lumang nami plate na gawa sa tanso. Nakasulat doon ang pangalang Roberto Evangelista. Ito ay nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga basurang papel ni Eduardo. Dahan-dahang pinunasan ni Winnie ang dumi sa ibabaw nito gamit ang kanyang mga daliri. Ang bawat letra ng pangalan ng kanyang ama ay tila isang haplos ng pag-ibig na nagpapagaan sa kanyang dibdib. Nandito na tayo, Papa. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang lalamunan ay masikip sa emosyon. Hindi na siya kailangang umiyak dahil ang hustisya ay mas mainam na alay kaysa sa mga luha. Umupo si Winnie sa malaking upuang katad. Sa ilalim ng kanyang suot na mamahaling blazer, naramdaman niya ang marahang sipa ng kanyang anak. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang batang ito ay hindi lalaki sa isang tahanang puno ng kasinungalingan. Lalaki siya na may dangal, dala ang apelyidong muling nilinis ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, tumunog ang intercom sa ibabaw ng mesa. Ang boses ng kanyang bagong sekretarya ay puno ng pag-aalinlangan. Ma'am Winnie, may tumatawag po mula sa City Jail. Ayaw pong magpakilala, pero sabi po niya ay tungkol daw ito sa huling testamento ng iyong asawa. Eduardo Salvador is insisting to speak with you once more. Nanigas ang hawak ni Winnie sa tanso na nami-plate. Ang pangalang Eduardo ay tila isang lason na muling pilit na pumapasok sa kanyang bagong mundo. Bakit pa ito nanggugulo? Ano pang huling alas ang hawak ng lalaking nasa likod na ng rehas? Attorney Benitez, handa na ba ang ating depensa para sa huling hirit ni Eduardo? Tanong ni Winnie nang hindi lumilingon. Handa na, Winnie, pero may isang bagay kang dapat malaman, sagot ng abogado. Ang mukha ay biglang naging seryoso. May isang taong bumibisita kay Eduardo sa loob ng kulungan araw-araw. Isang taong hindi natin inaasahan. At ang taong iyon ay may hawak na impormasyon tungkol sa tunay na dahilan kung bakit pilit na kinuha ni Eduardo ang lupaing iyon. Sino ang taong ito na patuloy na naglalaro sa anino? At anong katotohanan pa ang mas madilim kaysa sa pagpaslang sa kanyang ama? Ang pagbawi sa dangal ay nagsimula na. Ngunit ang mga ugat ng kasamaan ay tila mas malalim pa kaysa sa kanyang inaasahan. Winnie, pakiusap, maawa ka sa magiging anak natin. Hindi mo ba kayang patawarin ang nag-iisang lalaking minahal mo? Huwag mo akong hayaang mabulok sa lugar na ito. Ang boses ni Eduardo ay nanggagaling sa kabilang panig ng makapal na salamin, basag at puno ng desperadong pagsusumamo. Nakaupo siya sa loob ng visitation room ng City Jail. Suot ang kulay kahel na uniforme, na tila ba isang lason sa paningin ni Winnie. Ang dating makisig at mabangong Eduardo Salvador ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Haggard ang mukha, magulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng takot na tila isang hayop na nakulong sa sarili nitong bitag. Dahan-dahang itinaas ni Winnie ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng suot na itim na bestida. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila mga maruruming daliri na pilit na humahawak sa kanyang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Ang bawat pagsusumamo ng lalaki ay lalong nagpapatigas sa pader ng yelo sa kanyang puso. Ang amoy ng luma at basang semento, ang nanunuot na amoy ng chlorine, at ang nakabibinging ingay ng mga rehas na sumasara sa malayo ay naging musika ng katotohanan para kay Winnie. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking inalayan niya ng 10 taon ng kanyang kabataan, ang lalaking pumatay sa kanyang ama nang may malamig na ngiti. Mahal! Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Winnie habang tinititigan ang refleksyon ni Eduardo sa salamin. Ginamit mo ang salitang yan habang pinapatay mo ang tatay ko, Eduardo. Ginamit mo ang salitang yan habang ibinibigay mo ang lupaing minana ko sa kabit mo. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa harap ng anak ko. Winnie, I was desperate.
Ang utang ng kumpanya, ang pressure mula kay mama. I did it for our future. Pilit na paliwanag ni Eduardo. Ang kanyang Taglish ay naging mabilis at gulo-gulo sa tindi ng kaba. Kahit tanungin mo pa si Celeste, we were planning to return everything once we hit the jackpot with the legacy project. Celeste? Bahagyang tumawa si Winnie, isang tawa na walang tunog ngunit puno ng pait. Si Celeste na ngayon ay nakikipag-ugnayan na sa prosekusyon para ituro ka bilang mastermind ng lahat para lamang mabawasan ang kanyang sariling hatol. Ang tanging katapatan na mayroon ang mga Salvador ay katapatan sa sariling bulsa. Eduardo. Nanigas si Eduardo sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang sumuntok sa mesa. Ang tunog ng buto na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang inilabas ni Winnie ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang kumikinang na brilyante nito ay tila isang mantsa sa gitna ng kadiliman ng kulungan. Marahan niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng maliit na butas sa ilalim ng salamin. Ang tanging paraan para maibalik ang nakaraan. 10 taon akong naging bihag ng singsing na ito, Eduardo. Bulong ni Winnie. Ngayong araw, ibinabalik ko sa iyo ang bawat kasinungalingan, bawat sampal ni Isabela, at bawat gabing hinayaan mo akong umiyak nang mag-isa habang kasama mo ang iba. Ang anak ko, hinding-hindi niya malalaman na mayroon siyang amang katulad mo. Ang apelyido niya ay Evangelista. Ang kanyang legacy ay katotohanan, hindi krimen. Tumayo si Winnie. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, na tila ba isa siyang reyna na dumaan sa apoy. Ngunit bago siya tumalikod, lumapit siya ng bahagya sa salamin. Ang kanyang boses ay naging mas mababa at mas matalim. Alam ko ang tungkol sa iyong bisita, Eduardo. Sabi ni Winnie. Ang lalaking bumibisita sa iyo araw-araw. Alam ko na may mas malalim pang dahilan kung bakit mo kinuha ang lupain ni Papa. Sino ang taong nasa likod mo? Sino ang tunay na nag-utos sa iyo na ubusin ang pamilya ko? Ang mukha ni Eduardo ay biglang namutla. Mas maputla pa kaysa sa pader ng kulungan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Isang takot na hindi nanggagaling kay Winnie, kundi sa isang aninong mas malaki pa sa kanila. Winnie, huwag mong hanapin ang sagot. Nanginginig na bulong ni Eduardo. Kapag nalaman mo ang totoo, wala nang ligtas sa atin. Kahit ang batang yan, hindi nila palalampasin. Isang guard ang lumapit at hinawakan si Eduardo sa balikat para ibalik na sa kanyang selda. Habang kinakaladkad siya palayo, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng banta at babala. Lumabas si Winnie ng kulungan. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, isang maliit na puting sobre ang nakasuksok sa gilid ng bintana. Mabilis niya itong binuksan. Sa loob, may nakasulat na isang pangalan at isang address sa isang liblib na baryo sa probinsya. Ang sulat kamay ay tila pamilyar mula sa taong sumusunod sa kanya sa dilim. Ang katotohanan ay hindi nagtatapos sa kulungan, Winnie. Ang tunay na kaaway ay ang taong pinagkakatiwalaan mo pa rin hanggang na ngayon. Sino ang taong ito na nagpapakilala sa gitna ng kanyang muling pagsilang? At sino ang kaalyado na tinutukoy ng liham na tila ba isang ahas na naghihintay ng tamang sandali para kumagat? Ang huling harapan ay tapos na, ngunit ang tunay na giyera para sa kaligtasan ng kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Tumingala si Winnie sa langit habang ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang isipan, ang mga salita ni Eduardo ay tila mga itim na ulap na nagbabadyang muling magdala ng bagyo. Handa ka na bang malaman ang katotohanang maaring sumira sa bawat bagay na ipinaglaban mo? Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay, Winnie. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa katahimikan ng iyong sariling luong tam.
Ang boses na yon ay nanggaling sa anino ng malaking pasilyo ng Evangelista Foundation. Nakatayo si Winnie sa balkonahe ng kanyang bagong tanggapan. Suot ang isang puting bestida na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang kanyang 3 buwang gulang na anak na si Roberto, ang batang may mga mata ng kanyang ama at ang tatag ng kanyang kalooban. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon. Isang tanawing dati ay pinapangarap lamang ni Winnie mula sa rehas ng Mansyong Salvador. Dahan-dahang humarap si Winnie sa pinagmulan ng boses. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng dapit hapon, nakatayo ang lalaking matagal nang sumusunod sa kanya. Ang misteryosong estranghero sa itim na sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakatago. Ipinakita niya ang kanyang mukha, isang mukhang may mga pilat ng nakaraan, ngunit may bakas ng pamilyar na katapatan. "Sino ka talaga?" tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim ng pag-iingat. Marahan niyang inayos ang pagkakabalot ng kumot sa kanyang anak. Tinitiyak na hindi ito magigising sa gitna ng tensyon. "Ako si Gabriel, ang anak ng taong pinagbintangan ng iyong ama sa isang krimeng hindi niya ginawa. Isang krimeng plinano rin ng mga Salvador para pag-awayin ang ating mga pamilya." Sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Inilapag niya ang isang buke ng puting liryo sa ibabaw ng mesa. "Matagal kitang binantayan, Winnie. Noong mga panahong iniisip mong mag-isa ka, ako ang nagpadala ng mga dokumento kay Attorney Benitez. Ako ang laging nasa likod mo. Tinitiyak na hindi ka tuluyang lalamunin ng mga lobo." Isang malalim na paghinga ang kumawala sa dibdib ni Winnie. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang takot na naramdaman niya noon ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pasasalamat. Ang mundong inakala niyang puno lamang ng mga taksil ay mayroon pa palang mga aninong handang magsilbing proteksyon. "Bakit mo ito ginawa?" bulong ni Winnie. "Dahil ang utang na loob na tunay ay hindi nakasulat sa pera, kundi sa katarungan," tugon ni Gabriel. "Ngayong malaya ka na at ang mga Salvador ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan, maaari ko nang lisanin ang iyong mga anino. Ngunit tandaan mo, Winnie, ang pundasyong itinayo mo para sa mga kababaihan ay ang iyong tunay na tagumpay. Iyan ang iyong legacy." Ito ang kanyang golden moment. Tumingin si Winnie sa kanyang anak at pagkatapos ay sa malawak na abot tanaw ng Maynila. Naramdaman niya ang marahang pagtibok ng puso ni Roberto sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy sa kabila ng lahat ng sakit. Ang haplos ng hangin sa kanyang mukha ay tila isang basbas mula sa kanyang yumaong ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winnie ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang kapayapaan ng isang pusong natutong magpatawad sa sarili at lumaban para sa katotohanan. "Salamat, Gabriel," sabi ni Winnie nang may tapat na ngiti. "Salamat sa pagpapanatili ng liwanag noong ang lahat sa paligid ko ay kadiliman." Tumalikod ang lalaki at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng anino ng pasilyo. Naiwang muli si Winnie na mag-isa kasama ang kanyang anak. Pumasok siya sa loob ng silid at inilapag ang bata sa duyan. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Roberto. Ang bawat hininga ng bata ay tila isang pangako ng isang bukas na malayo sa puot at paghihiganti. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang telepono, isang huling balita ang bumungad sa kanya. Si Doña Isabela ay naisugod sa ospital dahil sa isang matinding atake sa puso sa loob ng kanyang maliit na silid sa probinsya. Walang sino mang kamag-anak ang bumisita sa kanya. Ang makapangyarihang reyna ng mga Salvador ay mamamatay na mag-isa sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Dahan-dahang ipinikit ni Winnie ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang huling pintig ng sakit para sa pamilyang sumira sa kanya, ngunit mabilis itong naglaho. Wala na siyang galit na natitira dahil ang galit ay isang pabigat na hindi na niya kayang dalhin
sa kanyang bagong paglalakbay. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang huling bulong ng hangin bago ang tuluyang pagtulog ng gabi. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kalayaan bago mo matanto na ang pinakamahirap na bahagi ng paglaya ay ang pagpili na huwag nang lumingon pa sa mga sugat ng kahapon? Tumingala si Winnie sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kuminang. Handa na siya para sa kanyang anak, para sa kanyang ama, at higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Ang bagong bukas ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay ang realidad na siya mismo ang humubog sa sarili niyang mga kamay. Lumipas ang 3 taon na tila ba isang banayad na agos ng ilog sa gitna ng kapatagan. Sa loob ng panahong iyon, ang Maynila ay patuloy sa kanyang ingay at bilis. Ngunit para kay Winnie, ang bawat sandali ay naging isang sining ng pag-aalaga at pagbuo muli ng kanyang sarili. Nakatayo siya ngayon sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Roberto Evangelista. Ang puting marmol ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang mga sariwang puting rosas na dala niya ay nagbibigay ng bango sa paligid. Papatingnan ninyo siya, ang laki na ng inyong apo, bulong ni Winnie habang pinapanood ang 3 taong gulang na si Berto na masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro sa damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng sementeryo. Ang batang yon ang naging buhay na patunay na ang pag-ibig ay maaaring magmula sa gitna ng pinakamadilim na pagtataksil at ang bawat sugat ay kayang gawing kuta ng pag-asa. Madalas siyang tanungin ng mga tao sa paligid kung napatawad na ba niya ang mga Salvador. Ang sagot ni Winnie ay laging isang tipid ng ngiti at isang malalim na paghinga. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan o paglimot sa mga kasalanan ni Eduardo at Isabela. Ang tunay na pagpapatawad ay ang desisyong huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bawat tibok ng puso. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging matagal na bihag ng maling utang na loob. Pinatawad niya ang mundo sa pagiging malupit dahil doon niya natagpuan ang sarili niyang lakas. Si Eduardo ay nananatili sa loob ng rehas, isang lalaking tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling mga anino. Si Doña Isabela naman ay pumanaw na, dala ang kanyang mga lihim at pagsisisi sa isang libing na walang luhang pumatak mula sa mga taong kanyang inapakan. Para kay Winnie, ang katahimikan ng kanilang mga pangalan sa kanyang buhay ay ang pinakamagandang regalo ng kapayapaan. Sa ilalim ng pamumuno ni Winnie, ang Evangelista Group ay hindi lamang naging isang dambuhalang kumpanya, kundi isang simbolo ng integridad. Ang kanyang Evangelista Foundation ay naging kanlungan ng libu-libong kababaihan na dati ay nawalan din ng boses na tinuturuan niyang tumayo at lumaban para sa kanilang sariling dangal. Ang bawat tagumpay ng kumpanya ay hindi na sinusukat sa ginto, kundi sa dami ng buhay na muling nabigyan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Berto kay Winnie at hinawakan ang kanyang kamay. "Mama, look, beautiful," sabi ng bata habang itinuturo ang langit kung saan ang mga ulap ay tila mga puting bulak na naglalakbay sa asul na kalawakan. Binuhat ni Winnie ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Naramdaman niya ang init ng katawan ng bata at ang mabagal na pagtibok ng puso nito. Isang pintig na malayo sa takot at puno ng hinaharap. Tumingala siya sa langit at muling nang ngumiti. Isang nangiting mula sa puso na hindi na kailangang magtago sa likod ng anumang maskara. Natututunan ni Winnie na ang pinakamalaking utang na loob na kailangan nating bayaran ay hindi sa ibang tao, kundi sa ating sariling kaluluwa. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa marahas na paraan. Minsan, ang pinakamatinding paghihiganti ay ang pagiging masaya at matagumpay sa kabila ng lahat ng planong sirain ka. Ang bagyo ay natapos na at sa gitna ng guho,
Isang matatag na pundasyon ang naitayo. Isang pundasyong hindi na muling mayayanig ng anumang kasinungalingan. Naglakad palayo si Winnie sa puntod ng kanyang ama, bitbit ang kanyang anak at ang kanyang muling nabuong dangal. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang tula ng kalayaan. Habang papalayo sila, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumusunod sa kanila. Nagbibigay ng liwanag sa landas na sila mismo ang gumagawa. Ang kwento ng mga ebanghelista ay hindi na isang trahedya. Ito ay isa ng alamat ng pag-asa, pagbangon, at ng walang hanggang kapangyarihan ng isang pusong marunong magmahal ng tama. Sapagkat sa dulo ng bawat kadiliman, ang liwanag ay laging naghihintay para sa mga taong matapang na naglalakad patungo rito. Ang sugat ay naghilom na, at ang bukas ay kasing liwanag ng mga bituin sa langit na hinding-hindi na muling maglalaho. Ang sugat ay naghilom na, at ang bukas ay kasing liwanag ng mga bituin sa langit na hinding-hindi na muling maglalaho. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong lahat na matiyagang sumabay sa bawat pintig ng damdamin ni Winnie Evangelista. Mula sa unang kabanata ng kanyang pagkabigo hanggang sa huling sandali ng kanyang tagumpay, naramdaman ko ang inyong pakikisimpatya at ang inyong mainit na suporta. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito at alam kong naramdaman din ninyo ang bawat patak ng kanyang luha at ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat na tila ba sa inyo rin ito nangyari. Habang isinusulat ko ang mga kabanata kung saan dumaan si Winnie, sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, lalo na ang sandali ng pagkawala ng kanyang ama at ang kalupitan ni na Eduardo at Isabela, naramdaman ko rin ang bigat sa aking sariling puso. May mga gabing tila naririnig ko ang bawat bulong ng pagsusumamo ni Winnie sa loob ng mansyong Salvador at hindi ko mapigilang mapaluha para sa lahat ng mga kababaihang dumadaan sa ganitong klasing pagsubok. Ang kwentong ito ay hango sa aking personal na inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang tila mga damong ligaw na kahit anong tapak at dagan ay pilit na bumabangon at nagnanais na masilayan muli ang sikat ng araw. Ang mensahe ni Winnie ay simple lang, ngunit napakalalim. Ang tunay na utang na loob ay hindi isang tanikala na dapat nating ikulong sa ating leeg, kundi isang pasasalamat na dapat magbigay sa atin ng kalayaan. Gaya ng isang maliit na buto na pilit na sumisibol sa gitna ng matigas na semento. Ang pag-asa ay laging makakahanap ng paraan hanggat mayroon tayong tiwala sa ating sarili at pananampalataya sa katarungan. Ang bawat gabi ay may kasunod na umaga at ang bawat pighati ay may kapalit na ligaya para sa mga taong hindi sumusuko sa laban ng buhay. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na hanggang ngayon ay nananatiling bukas sa aking isipan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Winnie, kaya niyo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo para lamang makamit ang inyong sariling kapayapaan? O naniniwala ba kayo na ang katarungan ay dapat makuha sa mas matinding paraan? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong saloobin tungkol sa naging desisyon ni Winnie sa huli. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at ito ay nag-iwan ng isang munting apoy sa inyong mga puso. Kung ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o kahit kaunting ngiti sa inyong mga labi, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong pinakanagustuhang bahagi o kung may nais kayong sabihin sa Pamilya Salvador. Ang inyong bawat pakikilahok ay nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumikha ng mga kwentong hango sa katotohanan at pag-asa. Hanggang sa susunod na kwento, naway manatiling nagniningas ang liwanag sa inyong mga tahanan. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat.